Tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Jesus, wala nang iba pa akong iniibig. Ito lamang Jesus, wala nang iba pa akong iniibig. Blessed morning everyone, Luzon, Visayas, at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat. So good morning, good morning. So good morning po sa aming founder, sa ating founder ng The Word of God Spirit and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya, sa main branch ng Cagayan de Oro. Good morning kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry, main branch, sa aming founder, sa main branch Cagayan de Oro. So good morning din po sa aming pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Luyumo ng Bohol. Isa mapagpalang umaga sa pastor sa buong pamilya, lahat ng mga members. Good morning, good morning. At isa mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Cebu, kay Pastor C. Pinote. Sa mapagpalang umaga sa pastora, sa buong members at sa lahat ng laging nakatune in dito sa ating gawain. Good morning po sa ating viewers. Boyet Santig, sa mapagpalang umaga. Good morning. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga po sa atin. So good morning po. At sa mapagpalang umaga din po sa lahat ng mga viewers. At good morning din po sa pastor sa Claveria Ani, kay Pastor Jory Catarata, sa buong pamilya ng mga members. Good morning. At sa Claveria Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya, isang mapagpalang umaga sa pastor sa buong pamilya. Lahat ng mga members, good morning, good morning. So tayo po'y manalangin upang mayanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge. At Holy Spirit, you are the best teacher with plans and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa pagpapadala mo ng billions, viewers, subscriber sa ating YouTube channel, Facebook, sa mga taong naghahanap sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagpapadala mo rito. Ma-open ang kanilang spiritual ears, hearts sa magandang balita, upang pagmilay-nilayan nila ito araw at gabi, upang sila'y mailigtas sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Thank you, Heavenly Father, ng aming mga kaaway hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga lapid
para magsalita laban sa amin dahil ang aming katuwiran ay mula sa aming Panginoong Kristo. Thank you, Father God, sa anointing to impart to me, to your servant, to destroy all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of witchcraft, spirit of poverty, spirit of anxiety, mga espiritu ng distraction, mga espiritu ng unbelief, mga espiritu ng rebellious spirit against the parents, against the mother, against the parents, against the father, espiritu ng mga kapre, duwende, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ginagapos ko kayo, tinatalian ko kayo, sa pangalan ng Panginoong Kristo, inihagis ko kayo sa hadis na yung pinanggalingan, your defeated enemies, yung mga distraction, mga evil spirit, mga espiritu ng upo, sipon, lagnat, trangkaso, mga espiritu ng sakit sa mata, sakit sa ulo, espiritu ng vertigo, espiritu ng cancer, diabetic, espiritu ng high blood, espiritu ng stroke, espiritu ng arthritis, rheuma, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ginagapos ko kayo, tinatalian ko kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo na taga Nazareth, lumayas kayo, bumalik kayo sa hadis na yung pinanggalingan. Your defeated enemies, 2,000 years ago ang nakalipas, through the blood of Jesus Christ, naglinis, nagpatawad sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon Kristo, ang mga tao ng Diyos, complete healing ang natanggap, complete ang redemption, walang kahirapan, always hayahay, walang sakit, walang mga problema because of our Lord Jesus Christ na siyang nasugatan, nahirapan para sa mga sangkatauhan upang kami mailigtas sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor is to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome back po sa ating gawain. Once again, I'm Pastora Vivian Lizardo, the Word of God Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. So lagi po tayo nakatune in sa ating gawain. Disclaimer po tayo, narito po tayo upang turuan ng lahat ng lubos ng kabanalan at gawang mabuti. Ang lahat ng kasulatan dito ay mapapakinabangan upang matuto sa katuwiran at pamamaraan ng Diyos upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang spiritual, physical, financial, at emotional na pagpapala. So wala po tayong karapatang manghusga o manakit ng iba. Lahat po ng babanggitin dito mula lamang sa Biblia. So isang mapagpalang umaga once again. So good morning po sa ating lahat. So kaya nga ang magandang balita, matatagpuan natin sa Biblia. Sinasabi dito sa Exodus 23 verse 25, at inyong paglingkuran ng Panginoong Diyos at Kanya kang babasbasan ng tinapay at inyong tubig. At ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit mo. So kaya ito yung ating pag-uusapan. Paano nauugnay yung paglilingkod sa Panginoon sa mga ipinangakong pagpapala? So ito yung ating pag-uusapan na yung pangako ng Panginoon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. So ito yung mga pangako, paano nauugnay ang paglilingkod sa Panginoon sa mga ipinangakong pagpapala ng Diyos para sa mga taong naglilingkod. Kaya nga ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pangunahing tema sa maraming relihiyong Kristiyano, kung saan hinihikayat ang mga mananampalataya na sundin ang mga turo at utos ng Diyos. So ito yung mga ipinangakong pagpapala ay malapit na nauugnay sa idea nito dahil inimungkahin ito sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang mga alituntunin. Ang mga mananampalataya ay makakaasa na makatanggap ng iba't ibang mga pagpapala at gantimpala. So narito ang ilang mga moral na aral at katumbas na ang mga talata sa Biblia na nagbibigay diin sa ugnayan sa pagitan ng paglilingkod sa Panginoon at pagtanggap ng mga ipinangakong pagpapala. So ito yung magandang balita na ipinahagnat dito sa oras na ito. Kaya nga ito yung mga pagpapala. Una, obedience at pagpapala, yung pagsunod. So kaya ang pagsunod sa mga utos ng Diyos
ay humahantong sa mga pagpapala at pabor. Ito yung moral na aral na matutunan natin, kaya dapat sinasabi dito paano nauugnay ang paglilingkod sa Panginoon sa mga ipinangakong pagpapala. So kaya yung una, yung dahil sa pagsunod, tayo'y pinagpala ng Panginoon. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay humahantong sa mga pagpapala at pabor ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, kung sundin mo ng lubos ang Panginoon mong Diyos at susundin mong mabuti ang lahat ng kanyang mga utos na ibinibigay ko sa iyo ngayon, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ikaw ay sasamahan ka kung susundin mo ang Panginoon mong Diyos. So kaya ito yung katotohanan na tayo pagpapalain ng Ama. Dahil ito yung moral na aral dahil sa pagsunod natin sa mga utos, humahantong ito sa pagpapala at pabor. So ano pa? Dito sinasabi na tiwala at provision, trust and provision, na ito'y sinasabi sa Mateo 6 verse 33. Sinasabi niya sa banal na kasulatan, hanapin mo na ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito'y ibibigay niya sa inyo. So kaya ito yung katotohanan na magandang balita na ipinapahayag sa atin na yung pagtitiwala sa provision ng Diyos at paghahanap ng kanyang kaharian ay unang humahantong sa mga pagpapala. Kaya ito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kapag nahanap na natin ang katuwiran ng Diyos, ang lahat ng mga bagay, kahit hindi pa natin kailangan, ay ipinagkakaloob na sa atin dahil ito ang pangako ng Panginoon na tayo magtiwala sa Panginoon. Makakahanap tayo ng kanyang kaharian. Unang humahantong sa mga pagpapala kapag tayo'y nakahanap na ng katuwiran ng Panginoon. So kaya ano pang natutunan natin dito sa moral na aral, paano nauugnay ang paglilingkod sa Panginoon sa mga ipinangakong pagpapala. Sinasabi dito, katapatan at pagbunga, faithfulness and fruitfulness. So kaya nga ito yung faithfulness and serving God's lead to spiritual growth and fruitful lives. Kaya nga ito'y moral na aral na ang katapatan ng paglilingkod sa Diyos ay humahantong sa spiritual na paglago at mabungang buhay. Kaya nga sinasabi sa Psalm 1 verse 1, sabi dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni naupo man sa upuan ng manlilibak. Kaya nga ang talatang ito ay pabungad na linya ng awit na nagtatakda sa tono ng tema ng katuwiran, karunungan at mga kaibahan sa pagitan ng matuwid at masama. So kaya nga sinasabi pa niya dito sa Psalm 1 verse 2, sinasabi dito, ngunit ang kanyang kaluguran na nasa kautusan ng Panginoon at sa kanyang kautusan ay nagbulay-bulay siya araw at gabi. So kaya nga ito'y sinasabi, ang talatang ito'y bahagi ng pambungad ng aklat ng mga awit na binibigyan diin ang kahalagahan ng paghahanap ng kagalakan at kasiyahan sa pag-aaral at pagnilay-nilay sa mga turo at batas ng Panginoon. Ipinapahiwatig nito na ang idea ng isang matuwid na tao ay dapat nakatuon sa patnubay ng Diyos at dapat nilang patuloy na linangin ang mga isipan na mga turong ito sa buong buhay ng bawat mananampalataya. So kaya nga basahin pa natin sa banal na kasulatan sa Psalm chapter 1 verse 3. Sabi niya rito, siya ay tulad ng isang puno na itinanim sa tabi ng mga batis ng tubig na nagbubunga sa kapanahunan at ang mga dahon ay hindi nalalanta, anuman ang kanyang gawin ay uunlad. So kaya nga sinasabi dito, ito'y kadalasan na binibigyang kahulugan upang ihatid ang idea na yaong mga sumusunod sa mga daan ng Diyos at nagbulay-bulay sa
sa kanyang mga turo ay pagpapalain at uunlad, katulad ng isang punong kahoy na namumunga at nananatiling masigla. So yan ang katotohanan na magandang balita na tayo ay pinagpala ng Panginoon. So kaya nga ito yung paano nauugnay ang paglilingkod sa Panginoon sa mga ipinangakong pagpapala sa atin. Kaya nga sinasabi dito, tayo ay punong-puno ng pag-ibig at pagpapala. Sinasabi dito ang pagmamahal at paglingkod sa iba bilang pagpapahayag ng pananampalataya ng isang tao ay nagdudulot ng mga pagpapala. Sinasabi niya sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, ang takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibubuhos sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong ginagamit, ito ay susukatin din ikaw. So kaya nga sinasabi dito na ito'y talatang kadalasang binibigyan ng kahulugan bilang isang tawag ng pagbubukas palad at pakikiramay na nagmumungkahi kapag nagbigay ka sa iba, tatanggap ka ng mga pagpapala bilang kapalit. Hinihikayat nito ang mga pag-iisip ng kasaganahan at pagbibigay diin, ang prinsipyo ng babalik sa iyo, ang sukat ng kabaitan at kabutihang loob na ipinapakita mo sa iba. So kaya ito yung mga gantimpala, paano nauugnay ang paglilingkod sa Panginoon sa mga ipinangakong pagpapala. So kaya nga dahil dito, tayo ay nagtsatsaga at ginagantimpalaan. Perseverance and rewards. Persevering through challenges and remaining steadfast and faith lead to eternal rewards. Kaya nga ang pagtsatsaga sa mga hamon at manatiling matatag sa pananampalataya ay humahantong sa walang hanggang gantimpala. Kaya nga sinasabi niya rito sa James chapter 1 verse 12, sabi niya rito, mapalad ang nagtitiis sa ilalim ng pagsubok sapagkat pagkaraang makayanan ang pagsubok, ang taong yon ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya nga ito'y binibigyan din ng talatang ito ang idea ng mga magtitiis sa mga pagsubok at hamon ng may katatagan at pananampalataya ay gagantimpalaan ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So hinikaya tayo nito bilang mananampalataya na manatiling tapat at determinado sa harap ng mga paghihirap. Yan ang katotohanan na kung paano nauugnay ang paglilingkod sa Panginoon sa mga pagpapalang ipinangakong pagpapala. So kaya nga dahil sa tayo pinagpala ng Panginoon, mayroon tayong kababaang loob at kadakilaan. Sinasabi dito ang mapagpakumbaba sa sarili sa harap ng Diyos ay humahantong sa kanyang kadakilaan at mga pagpapala. So kailangan lang pala natin na tayo dapat lagi tayong magpakumbaba sa Diyos upang tayo pagpalain. Kaya nga sinasabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya't magpakumbaba kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos upang kayo itataas niya sa takdang panahon. So sinasabi dito na ito hinihikayat tayo na magpakumbaba at pasakop sa otoridad ng Diyos na nagbibigay diin sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng sarili sa harap ng Diyos. Maaasahan ng isang tao na itataas siya ng Diyos sa angkop na panahon. Ito ay isang mensahe ng pagtitiwala at presensya sa plano ng Diyos. So yan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya nga dapat natin, kaya sinasabi dito, mahalagang tandaan habang itinuturo ang Biblia ang nauugnay sa pagitan ng paglilingkod sa Panginoon at pagtanggap ng mga pagpapala. Hindi ito, sinasabi dito, ito'y magkakaroon ng sinasabi ang mga pagpapalang binabanggit ng mga talatang ito ay maaaring sumaklaw sa espiritual na paglago, kapayapaan, kagalakan, at mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Ang diin ay ang paggayon sa buhay ng isang tao sa kalooban ng Diyos at paghahanap sa kanyang kaharian, na sa huli ay humahantong sa isang makabuluhan at may layunin na pag-iral. Kaya nga ang paglilingkod sa Diyos, serving the Lord, sinasabi dito ang paglilingkod sa Panginoon na karaniwang nauunawaan sa loob ng isang spiritual na layunin
ay kadalasang pinaniniwalaan na nauugnay sa iba't ibang ipinangako ng mga pagpapala. Kaya ito'y pananampalataya at paniniwala, ngunit sa pangkalahatan ang idea na sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay ng isang tao sa paglilingkod sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa Diyos, ang mga mananampalataya ay maaring asahan na makakatanggap ng ilang mga gantimpala kapwa sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Kaya nga ang mga pagpapalang ito ay maaaring sumaklaw sa iba't ibang aspeto, kabilang ang spiritual, emotional, material, at physical na mga benepisyo sa bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung nais mo na ikaw ay makatanggap ka ng mga pangakong pagpapala, sinasabi dito na dapat nating papasukin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay upang tayo magtagumpay sa lahat ng mga ibinibigay na benepisyo ng Panginoon sa atin, na ipinangako niyang mga pagpapala sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So maaari natin siyang papasukin sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Sundan ninyo ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon, sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan, binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. At isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory sa God sa mapagpalang umaga po sa ating mga million viewers, kay Terry Amoy Ramos at kay Doña Annabel Babaran, Doña Chona Pagalan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, kaya nga ito yung katotohanan na tayo ay pinangakuan ng Diyos na ipagkakaloob sa atin ang tinapay at tubig na simbolo ng hindi tayo maghihirap, hindi tayo mawawalan ng pagkain according sa Biblia. So kaya nga kung tayo naniniwala, maniwala tayo na tayo ay walang pagkukulang sa anuman. Sa financial, spiritual at physical na pagpapala, walang tayong pagkukulang. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin, sa ating buhay ng tinapay at tubig na nagbibigay sa atin ng buhos biyaya ang pinagkakaloob ng Diyos. Amen? Kaya tayo maniwala sa salita ng Panginoon sapagkat kapag tayo naniniwala sa salita ng Panginoon, gagawa ng dakilang himala ang Panginoon sa ating buhay sapagkat tayo sumasampalataya. So tayo manalangin sa Ama sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, anuman ang ating mga desire ng ating mga puso, anuman yung ating kailangan, spiritual man ito, physical na kagalingan, spiritual na kailangan, or financial na kailangan, maniwala tayo sa Ama na matatanggap natin sapagkat tayo'y kanyang mga anak, hindi niya kaya tayong tiisin na tayo kanyang tao ay naghihirap. Hindi niya kayang tiisin na ang kanyang mga anak ay may sakit, hindi niya kayang tiisin na ang kanyang mga anak ay nalulong sa mga gawain na hindi maganda. Kaya nga sa pamamagitan na maniwala ka na ikaw ay bibigyan ng tsansa ng Panginoon na magbago at makasama Kanya. Kaya nga tayo manalangin sa Ama. Heavenly Father, salamat sa magandang buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa magandang balita na ipinahayag mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pangakong binabanggit mo na ipinagkakaloob mo sa amin sa pamamagitan ng tinapay at tubig na sumisimbolo ng kabuhayan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin na walang mga pagkukulang sa biyaya. Salamat Ama sa biyayang kagalakan, kasiglan, salamat sa kalakasan at mga proteksyon na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga
mga kapatiran, mga leader ng simbahan. Salamat Ama sa bawat desire ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Lalong-lalo na mga leaders sa church, sa The Word of God Spirit and Life Ministry. Salamat Ama sa mga desire ng bawat desire ng kanilang mga puso. Salamat Ama na granted na sa bawat isa sa kanila. Salamat Ama na bawat salita mong ipinapahayag, laging nananatili sa bawat isa sa aming mga puso, upang kami laging nagtatagumpay sa gabay ng Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin ng tamang landas upang kami mabuhay sa iyong pamamaraan. Salamat Ama sa complete na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang, sa mga pagpapalang financial, spiritual na pagpapala, emotional na pagpapala, physical na pagpapala, at ibinuhos mo sa bawat isa sa amin ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, ng mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. You're the best supplier, provider, siksik, liglig at tumaapon ng pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat yung mga anak. Kaya wala kaming pagkabalisa, walang pangamba, sapagkat anuman ang aming mga pangangailangan, kami nagpapasalamat na natanggap na ng bawat isa sa amin ang bawat desire ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Salamat Ama sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, magtrabaho, magnegosyo, mag-travel. Salamat Ama sa proteksyon ng 1,000 warrior angels na pinagkakalo na nagpo-protect sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, na siyang nag-aalay ng kanyang buhay, at kami ay napatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat Ama na kami ay nailigtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya salamat Ama sa proteksyon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. You're the best shepherd sa aming buhay. Kaya kami magtrabaho, magnegosyo, mag-travel, mag-aral. Salamat Ama sa safe and sound na lagi mo kaming iniingatan sa bawat ginagawa namin, laging tamang direksyon ang aming tinatahak. At salamat Ama sa mga mahal namin sa buhay, na sa paggagabay mo na ituro mo sila sa tama. Salamat sa pagtuturo sa kanila ng tamang landas upang mga tamang tao ang kanilang makaka-encounter, makakasama. Salamat Ama, lalong-lalo na sa aking mga anak. Thank you Father God sa divine protection na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila, Father, na tamang mga tao kanilang sasamahan at ipapaalala sa bawat isa sa kanila kung ano yung according to your layunin, sa iyong mga layunin, sa iyong kalooban, sa iyong kaluwalhatian, ang bawat na isa sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Thank you, Father God. You're the best shepherd sa aming buhay. Thank you, Father God. You're the best, you're the great physician sa bawat isa sa amin. Kaya kami ay super healthy, super victorious ang aming buhay, na kami mabubuhay ng 120 years, na mabubuhay kami na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng kasiglahan, sapagkat sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesucristo, ang mga tao ng Diyos ay complete healing ang natanggap sa kanilang physical na katawan, walang anumang karamdaman, sapagkat sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga latay, ang mga tao ng Diyos, wala ng kahirapan, walang sakit, walang mga problema. Salamat Ama sa pagpapadala mo ng iyong bugtong na anak na siyang nagsakripisyo para sa amin, para hindi namin maranasan ang anumang karamdaman. Thank you Father God sa kalakasan na binibigay mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak, lalong-lalo na ang aming mga leader ng simbahan sa The Word of God Spirit and Life Ministry. Salamat Ama na super healthy, super 120 years na kami ay maglilingkod according to your will, Father God. Thank you, Father God, sa mga pagpapalang espiritual na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Siksik, liglig at tumaapa ng mga pagpapalang wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God, sa bawat salita mo na binanggit mo sa iyong salita ngayong oras na ito, ngayong gawain na to. Thank you, Father God, sa mga pangakong ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng walang sapat na silid na kalalagyan ng mga kabuhayan na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak, Father.
We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor be to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers. Kay